Isa na namang 2026 na astig na Tagalog movie recap ang mapapanood nyo ngayong araw mga huwan. Ito ay ang pelikulang 28 Years Later Part 2, The Bone Temple na isang horror action thriller film. Jimmy, no lo hagas. ¡Te romperé el maldito cuello! Abandonado. Se convierte en la piedra angular de la filosofía. Allá. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Matapos na maligtas ng fingers gang ni Sir Lord Jimmy Crystal ang binatilyong si Spike ay dinala nila siya sa hideout nila. Ngunit upang mapabilang sa grupo si Spike ay nagsagawa sila ng initiation kung saan ay kailangan niyang patayin ang lalaking si Jimmy Shite sa isang laban. Pero nang inakala ni Shite na walang kalaban-laban sa kanya si Spike ay mabilis na hinubad ng binatilyo ang pantalon niya at sinaksak sa hita. Ang buong grupo naman at si Jimmy ay hinayaan na dumanak ang dugo ni Shite hanggang sa bawian siya ng buhay. Pagkatapos ay pinangalanan si Spike ng leader na Jimmy rin at hinagi sa kanya ng isang miyembro ang blonde na piluka ni Shite. Samantala ang isang mangangaso ay biglang sinugod ng grupo ng mga infected. Ngunit nang nadapa ang lalaki ay walang awang tinanggal ng alpha zombie na si Samson ang ulo nito mula sa katawan. Pagkatapos ay kinain ng mga infected ang mga parte ng katawan ng lalaki. Sa sunod na eksena ay kinuha ni Dr. Kelson ang labi ng buntis na zombie mula sa abandonadong tren. Pero nang galit na susugod si Samson sa doktor ay agad na inatake siya nito ng pangparalisa ng maraming beses hanggang sa huminto siya. Napansin naman ni Kelson na madalas nang lumalapit ang alpha zombie sa kanya dahil na-addict na ito sa epekto ng pangparalisa niya. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya pagbalik ni Kelson sa Bone Temple ay sinunog niya ang labi ng babaeng zombie at nilagay ang mga buto nito sa templo kasama ng iba pa. Pagkagat ng dilim ay pumasok na si Kelson sa underground na silid niya upang magpahinga. Kinaumagahan ay lumapit uli si Samson kay Kelson pero napansin ng doktor na hindi siya planong patayin ng alpha zombie dahil sa nakukuha nitong droga sa kanya. Habang nakaupo ay napansin pa ni Kelson na naiintindihan ni Samson ang mga sinasabi niya. Pagkatapos ay naisipan ng doktor na inumin ang pangparalisa at agad na nakatulog siya. Pero kalaunan paggising ni Kelson ay laking tuwa niyang makitang hindi pa rin siya pinatay ng alpha zombie pag-alis nito ng lugar. Sa pagdaan naman ng ilang mga araw ay mas lalong napalapit ang doktor kay Samson habang sabay na ginagamit nila ang droga niya. Sa sunod na eksena ang isang grupo ng mga mangangaso ni Kathy ay nakakita ng isang zombie sa di kalayuan. Ngunit ang isang lalaki ay mag-isang inatake ang infected at bigla siyang sinugod ng iba pang mga zombie. Subalit tumalsik sa mata ng lalaki ang dugo ng isang zombie bago niya matapos ang mga ito at agad na naging infected na rin siya. Sina Kathy naman ay nagmadaling bumalik sa maliit na survivor village nila ngunit laking gulat na makita ng dalawa na kumakain sa bahay nila ang fingers gang ni Sir Jimmy kasama ang binatilyo. Ngunit nang nasabi ng leader na plano nilang patayin sila ay mabilis na inatake ang grupo ng isang lalaki at agad na tumakbo si Kathy palayo. Sinabihan naman ng leader si Jimmy Inc. na mag-isang maghanap ng iba pang village na aatakihin nila na labis na kinainis ng babae.
Hindi nagtagal ay nakita ni Jimmy Inc. sa Bone Temple si Dr. Kelson na sumasayaw kasama ang Alpha Zombie na labis na kinamangha niya. Ilang saglit ay ginapos ni Sir Jimmy ang mga taga-village sa isang barn. Pagkatapos ay pinaliwanag sa lahat ni Jimmy na ang ama niyang si Nick na naghahari na ngayon sa impyerno ay ginawa siyang kanang kamay. Nabulong pa raw ni Old Nick kay Jimmy na ang 7 daliri niya ang tutulong sa kanya na maghanap ng mga kaluluwa na isasakripisyo nila sa ama. Pagkatapos ay habang nagtatago si Kathy sa taas ng barn ay nagsuot ng mga maskara ang Fingers Gang at sinimulan nilang balatan ng buhay ang mga taga-village upang isakripisyo sa ama ni Jimmy. Pero nakita ni Ink si Spike na lumabas ng barn dahil hindi nito kayang patayin ang mga tao at pinabayaan niya ang binatilyo. Kinagabihan ay habang nasa epekto ng droga sina Kelson at Samson ay sinabi ng doktor sa kaibigan na naubusan na siya ng supply ng droga. Kaya't minungkahi ni Kelson na magturok ng nakamamatay na droga kay Samson upang mamatay siya ng mapayapa. Pero biglang nabanggit ni Samson ang katagang moon habang nakatingin sa buwan na labis na kinahanga ng doktor sa kanya. Sa kasalukuyang yon ay nabalatan na ng Fingers Gang ang mga taga-village maliban sa lalaking si Tom. Pagkatapos ay inalok ni Sir Jimmy si Tom na maging miyembro ng grupo nila kung mapapatay niya sa isang laban ng isa sa mga fingers niya. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Tom kay Jimmy at napili niyang kalabanin ang babaeng si Jemima. Agad na ipinatanggal ng leader ang gapos ni Tom ngunit nang kinalaban na niya si Jemima ay magaling na nahiwa nito ang balikat ng lalaki at napatalsik pa ang patalim niya. Patuloy na inatake ni Jemima si Tom pero hindi nagtagal ay nang tatapusin na niya ang lalaki ay mabilis na naghagis si Kathy ng hook sa ulo ng kalaban. Galit na sinugod naman si Kathy ng ilang tauhan ni Jimmy at si Tom ay ginamit ang isang gas tank upang sunugin ang mga kalaban ngunit mabilis na napana ang lalaki ng isa pang kalaban. Pagkatapos ay inatasan ni Sir Jimmy si Spike na habulin si Kathy at nagawa niya itong ma-corner sa tarangkahan ng village. Pero pinakiusapan ni Spike si Kathy na isama siya subalit inatake siya ng babae at nagmadali itong lumabas ng village. Samantala ay labis na kinagalit ni Sir Jimmy na malamang namatay ang isang tauhan niya mula sa sunog. Subalit pagbalik ni Spike sa grupo ay nadismaya rin ang leader sa kanya dahil sa kabiguan niyang madala roon si Kathy. Naisipan naman ni Jimmy na kausapin ng ama niya kung anong gagawin nila kay Spike. Pero si Ink ay minungkahi kay Sir Jimmy na dalhin si Spike ng personal kay Kelson na inaakala niyang ang ama ni Jimmy na si Old Nick dahil sa pulang balat ng lalaki at sumasayaw pa ito sa Bone Temple kasama ng isang Alpha Zombie. Kinaumagahan ay sinimulan ni Dr. Kelson na alamin ang lunas ng Rage virus dahil naniniwala na siyang magagamot ang mga infected nang nalaman niyang tila bumabalik si Samson sa katinoan. Maya-maya nang hinanap ni Kelson si Samson sa Bone Temple ay nakita siya nina Jimmy mula sa di kalayuan at nasabi ng leader na ito nga mismo ang ama niyang si Nick. Kalaunan ay sinabi ni Jimmy sa grupo na posibleng ayaw ng ama niya ng mga bisita kaya't kakausapin niya muna ito ng mag-isa. Ilang saglit ay hinarap ni Jimmy si Kelson at tinanong niya siya kung siya ba si Old Nick na ang Satanas. Agad na na-realize naman ng doktor na dahil sa pulang balat niya at dahil sa Bone Temple kaya't inakala ni Jimmy na siya si Satanas. Pero pinaliwanag ni Kelson na binalot niya lang ng iodine ang buong katawan bilang pangontra sa virus at tinayo niya ang templo na yon bilang alaala sa mga namatay. Subalit sinabi ni Jimmy kay Kelson na naniniwala ang mga tauhan niya na siya si Satanas at dapat na magkunwari siyang ito kundi ay papatayin nila siya. Napilitan naman ng doktor na sumang-ayon kay Jimmy. Sa kasalukuyang iyon ay sinabi ni Spike kay Ink na hindi si Old Nick si Kelson pero hindi siya pinaniwalaan ng babae bagkus ay labis na nagtataka siya kung anak ba talaga si Jimmy ni Old Nick. Pagsapit ng gabi ay pinaliwanag ni Kelson sa Alpha Zombie na dahil sa droga ay na-realize niyang naapektuhan ng virus ang pag-iisip niya. Pero dahil rin rito ay nakalikha si Kelson ng lunas sa virus at ipinainom niya ito kay Samson. Samantala sina Jimmy ay nag-set ng camp sa kagubatan at sinabi ng leader sa grupo na pumayag si Old Nick na bumisita sila sa kanya bukas pero siya lang ang maaring kumausap sa ama. Kinaumagahan ay habang natutulog pa ang Fingers Gang ay sinubukan ni Spike na tumakas sa grupo. Nang sinugod si Spike ng isang infected ay agad na sinaksak niya ito sa likod ngunit biglang inatake siya ni Jimmy Fox. Pero agad na niligtas ni Ink si Spike at tinapos nito ang kasamaan nila. Pagkatapos ay sinabi ni Ink kay Jimmy na nakita niya si Jimmy Fox na planong tumakas dahil natatakot siyang harapin si Old Nick hanggang sa inatake si Ink ni Fox kaya't napilitan ng babae na tapusin ito. Sa sunod na eksena ay nakaramdam si Samson ng kakaiba sa katawan niya at naisipan niyang pumasok sa wasak na tren. Biglang naalala ni Samson ang nakaraan niya habang nakasakay sa tren na yun ngunit mabilis na inatake siya ng isang grupo ng mga infected. Kahit naman nakakagat si Samson ng mga zombie ay patuloy na kinalaban niya ang mga ito.
Sa sunod na eksena ay nagsabit si Kelson ng napakaraming kandila sa bawat tore ng Bone Temple. Pagsapit ng gabi ay natapos ni Samson ang lahat ng mga zombie na umatake sa kanya sa tren, samantala sina Jimmy ay labis na humanga na makita ang mga kandila sa Bone Temple pagdating nila roon. Pagharap naman nina Jimmy sa nagawang altar ni Kelson ay nagpatugtog siya ng isang rock na kanta habang sumasayaw. Pagkatapos ay binugahan ni Kelson ng droga ang bawat miyembro ng grupo upang mahilo sila. Pero alinsunod sa plano nila ni Jimmy ay sinabihan ni Kelson ang grupo na laging sumunod sa leader nila at ipagpatuloy ang kanilang misyon habang pinaparami ang bilang nila. Pero kalaunan ay napansin ni Kelson na miyembro pala ng grupo si Spike. Agad na sinabi ni Kelson kina Jimmy na katulad ng Diyos na sinakripisyo ang anak nitong si Kristo sa krus ay nais rin niyang maipako siya ng grupo sa krus, subalit nang aatakihin na ni Ink si Jimmy ay sinaksak niya si Kelson upang mapatunayang hindi siya si Satanas. Nang aatakihin pa rin ni Ink si Jimmy ay pinigilan siya ng mga kasamahan nila at napilitan siyang tapusin ang mga ito. Si Spike naman ay sinaksak si Jimmy sa tiyan at galit na pinabagsak siya ni Ink. Agad na lumapit si Spike kay Kelson at labis na nalungkot ang binatilyo sa sinapit ng doktor. Ilang saglit ay naisipan ni Ink na sundin pa rin ang utos ni Kelson na maipako si Jimmy pero sa nakabaliktad na krus. Pagkatapos ay sinabi ni Ink kay Spike na Kelly ang tunay na pangalan niya bago tanggalin ng babae ang wig niya at umalis sila ng lugar. Hindi nagtagal ay lumapit si Samson kay Jimmy at nakita siya ng lalaki bilang si Satanas. Nagpasalamat naman si Samson kay Kelson bago siya bawian ng buhay at binuhat nito ang doktor palayo. Pero ilang saglit ay inatake si Jimmy ng isang infected. Makalipas ang ilang araw sa isang maliit na village kung saan nakatira si Jim at ang anak niyang babae na si Sam. Habang tinutulungan ni Jim ang anak na mag-aral ng history at pilosopiya ay biglang nakarinig ang bata ng ingay sa labas. Pagkatapos ay nakita nila sa di kalayuan sina Spike at Kelly na hinahabol ng mga zombie at agad na pinuntahan nila ang dalawa. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.